Isang tahimik na umaga sa Wind Arrival City, sa loob ng Luo household. Isang paa ang dahan-daang humakbang palabas ng pinto. Si Zuo Fan ito. Sa isip niya, sinabi niyang halos isang buwan siyang nasa seclusion. Tumangala siya sa langit at sinabing maganda ang panahon ngayon. Ngumiti si Zuo Fan. Sa isip niya, ang kanyang cultivation at ang Blood Baby ay parehong nakapag-breakthrough na sa 5th layer ng Chi Refining Realm. Dagdag pa niya, lumalabas na hindi naman pala masama ang masugatan noong nakaraan. Pero nang hinayang siya, sa isip niya, sayang at hindi niya na-absorb ang fundamental strength ng dalawang Sky Profound Realm expert. Kung nagawa niya iyon, sa tingin niya ay hindi lang siya lalagpas sa 5th layer ng Chi Gathering Realm. Baka nakapag-breakthrough pa siya hanggang sa Bone Forging Realm. Habang naglalakad siya sa courtyard, may isang maliit na katulong na nakakita sa kanya. Si Xiao Kui ito. Nagulat si Xiao Kui at napasigaw ng si Housekeeper Zuo. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo palayo na parang nakakita ng multo. Nagtaka si Zuo Fan. Sa isip niya, may nagbago ba sa kanya pagkatapos ng seclusion? Tinanong niya ang sarili kung bakit tumakbo ang babae pagkakita sa kanya. Sa isip niya, hindi naman siya halimaw na kumakain ng tao. Tinanong niya kung talaga bang nakakatakot siya. Bigla siyang may naalala. Naisip niyang teka lang, baka dahil doon. Naalala niya noong hinailan niya si Xiao Kui noon. Inamin niyang masyado siyang naging marahas. Naalala rin niya na pinunit niya ang damit ng amo nito. Sa tingin niya ay nag-iwan iyon ng trauma sa puso ng bata. Dagdag pa niya, madalas din niyang binubugbog si Luo Yunhai noon. Sa isip niya, dahil doon ay siguro mukha na siyang demonyo sa paningin nila. Maya-maya, may tumawag sa kanya mula sa malayo. Isang lalaki ang kamakaway, si Old Pang ito. Masayang tinanong ni Old Pang kung magaling na ba ang sugat ni Brother Zuo. Ngumiti si Zuo Fan at tinawag itong Old Pang. Pero pagkasabi niya noon, biglang natigilan si Old Pang. Lumingon ito at mabilis ding tumakbo palayo. Naiwan si Zuo Fan na tulala. Sa isip niya, naiintindihan niya kung si Xiao Kui iyon. Pero nagtataka siya kung bakit pati si Old Pang ay ganoon din. Sa isip niya, sa pakikipagnegosasyon at pakikipaglaban, palagi niyang nahuhulaan ang intensyon ng kalaban. Dahil ang kilos nila ay laging may interes at motibo. Pero hindi niya maintindihan si Old Pang. Sa isip niya, hindi niya naman ito sinaktan kahit kailan. Kaya bakit ito natatakot sa kanya? Napabuntong hininga siya. Sinabi niya sa sarili na hindi niya talaga maintindihan. Dagdag pa niya, siya ang Great Demon Emperor. Hindi siya dapat naiistorbo sa ganitong maliit na bagay. Biglang may tumawag sa kanyang likuran. Isang malambing na boses ang nagsabi ng Housekeeper Zuo. Lumingon si Zuo Fan. Si Lei Yuteng ito, kasama si Xiao Kui. Namumula ito habang may dalang basket na may pulang petals na lumulutang sa paligid. Nahihiyang sinabi ni Lei Yuteng na salamat sa pagligtas sa kanya noong nakaraang araw. Inabot niya ang basket at sinabing ito ay munting regalo mula sa kanya. Hiniling niyang tanggapin ito ni Zuo Fan. Tumingin si Zuo Fan at nagulat. Sa isip niya, ano daw? Binuksan ni Lei Yuteng ang basket. Sa loob ay may dalawang bamboo steamer na puno ng mainit at mabangong pagkain. Inamoy ito ni Zuo Fan at sinabing ang bango. Tinanong niya kung saan ito binili. Tinanong niya kung mayroon bang ganito kasarap na restaurant sa Wind Arrival City. Sumagot si Xiao Kui. Sinabi nitong hindi ito binili. Ipinaliwanag niya na ang kanyang young miss ay gumugugol ng 10 oras araw-araw para gawin ang mga ito. Hinihintay lang nito na lumabas si Housekeeper Zuo sa seclusion. Nagulat si Zuo Fan at sinabing araw-araw. Kinuha niya ang basket at sinabing tatanggapin niya ang konsiderasyon nito. Ngumiti si Lei Yuteng at sinabing kagagaling lang ng sugat ni Housekeeper Zuo. Kailangan itong alagaan ang sarili. Pinayuhan niya itong bumalik na at kainin agad ang pagkain dahil hindi na ito masarap kapag lumamig. Tumingin si Zuo Fan sa pagkain. Sa isip niya, isang buwan siyang hindi kumain. Dahil nasa Chi Gathering Realm pa lang siya, nakakaramdam pa rin siya ng kaunting gutom. Habang hawak niya ang chopsticks, biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Pumasok si Old Pang kasama ang isang dalagang may gininto ang buhok. May dala rin itong basket. Nagulat ang dalaga nang makita si Lei Yuteng. Sinabi niyang sino mag-aakala na may nauna nang nagdala ng almusal para kay Housekeeper Zuo.
Dagdag pa niya, mukhang nag-alala lang siya nang walang dahilan. Sa isip ni Zuo Fan, nagtataka siya kung bakit parang ang init ng ulo ng babaeng ito ngayon. Biglang inihampas ng dalaga ang kanyang basket sa mesa. Malakas ang tunog nito. Seryoso nitong sinabi na si Housekeeper Zuo, personal na ginawa ng young miss na ito ang mga pagkain para sa kanya. Hiniling nitong alagaan nito ang sarili. Tumingin si Zuo Fan sa dalawang basket. Sinabi niyang may nakuha na siya. Dagdag pa niya, hindi siya timba ng bigas. Hindi niya kailangang kumain ng ganoon karami. Tinitigan siya ng dalawang babae. Walang nagsasalita pero mabigat ang presyon. Kinabahan si Zuo Fan. Agad siyang bumawi at sinabing sige na, kakainin niya pareho. Sa loob-loob niya, nagmumura siya. Sinabi niyang ano ba ito? Ang emperor na tulad niya ay kailangan pang yumuko sa unang pagkakataon sa buhay niya. Pero dagdag niya, sinasabi ng sixth sense niya na kung hindi siya papayag, malalagay sa panganib ang buhay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang basket ng dalagang may gininto ang buhok. Pagkaangat ng takip, isang itim na usok ang lumabas. Sa loob ay isang bilaw ng sunog at maitim na pagkain na parang uling. Nanlaki ang mata ni Zuo Fan. Sa isip niya, tinanong niya kung ito ba talaga ay pwedeng kainin. Pinilit niyang ngumiti. Itinuro niya ang pagkain ni Lei Yuteng at sinabing sa tingin niya ay ito na lang ang kakainin niya. Agad na sumigaw ang dalawang babae. Sabay nilang sinabi niyang kakainin niya pareho. Pawis na pawis si Zuo Fan habang nasa gitna ng dalawang babae. Hindi siya makagalaw. Sa harap niya, nakatitig ang dalagang may gininto ang buhok. Namumula ang pisngi nito at halatang kinakabahan. Tumingin din si Zuo Fan sa kanya, gulat na gulat sa sitwasyon. Napakamot siya sa ulo at pilit na ngumiti. Sinabi niyang sige, kumain na lang silang magkakasama. Pagkarinig noon, biglang sumigaw ang dalagang may gininto ang buhok. Masayang sinabi nitong kainin muna ni Zuo Fan ang sa kanya. Hindi nagpatalo si Lei Yuteng. Galit itong sumigaw pabalik at sinabing hindi, ang kanya ang dapat kainin muna. Nagkatinginan ang dalawa, matindi ang titig nila sa isa't isa na parang may kidlat na nagbabanggaan sa gitna. Naiipit sa gitna si Zuo Fan. Nakaupo lang siya habang hawak ang chopsticks, at mahinang sinabi ang Sa isip niya, sinabi niyang ayos naman ang dalawang ito bago siya pumasok sa seclusion. Nagtataka siya kung paanong sa maikling panahon ay naging parang tubig at apoy na ang turingan nila sa isa't isa. Habang nag-aaway ang dalawa sa kanyang harapan, napayuko na lang si Zuo Fan. Pawis na pawis siya at hindi alam ang gagawin. Sa huli, seryoso siyang napaisip. Sinabi niya sa sarili na ang dalawang ito ay naging ganito ngayon. At ang tanong niya sa sarili, sino ba ang may kagagawan kung bakit nangyari ito? Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.